Amber's POV. Habol ang hininga na tiningala ang ilan pang palapag na aakitin para lang makarating sa pesting penthouse sa Sebastian sa Gold Hotel. Kaya pa ba niyang umakyat? For a while, she contemplated again on giving up, but then again, naroon na siya. All she needed to do is to reach the penthouse and get that exclusive interview with Sebastian or anyone close to him. Just one detail. Just one exclusive detail. Ani niya sa sarili bago tumawid ng tayo. Nagsimula siya at muling humakbang hanggang marating ang landing ng kasunod na floor. She was about to step on the next flight of stairs leading to another floor when the door leading to the stairwell opened. Agad siyang napasinghap, humigpit ang kapit niya sa balustre ng hagdan. Hindi siya kasi makapaniwala sa nakikita niya sa harap niya. Right in front of her was the ditched groom himself, Sebastian Smith. His face was stern and red like a raging god in all his fuming anger aura. He was looking at her with narrowed eyes and furrowed brows at hindi niya magawang magsalita. Ayaw tumulay ng talino patungo sa bibig niya. Pakiramdam niya kasi napipisyapan samantala at wala siya magawa kundi makipagtitigan din dito. Pakiramdam niya ng hinang kanyang mga tuhod sa presensya nito. Tama ngang sabi nila nakakatakot ang presensya ni Sebastian. He screams of money, class, and power, all the things any other woman would be so weak for. But then again, she is not any other woman. Meron siyang paninindigan, matatag at maaasahan. Who are you? Anang malagong natinig nito habang ang mga mata naniningkit pa rin. You are a hotel maid? Parang di ko matanda ng mukha mo sa mga empleyado ko. Anito tumakbang na papalapit sa kanya. Ha? Bagong hire lang po ako, sir. Kandautal na paliwanag niya at mahigpit pa rin ang kapit sa balustre ng hagdan. Lalong naningkit ang mga kilay nito. What are you doing here? Lumunok siya at mabilis na nag-isip. May nagtawag ng house cleaning sa taas. Why didn't you use the lift then? At nasa ng cleaning trolley mo? Tanong ulit at tumakbang ulit papalapit sa kanya. My God, question and answer portion. Naramdaman niya ang muli pamamawis ng kanyang katawan dahil sa mga tanong na Sebastian. Mas masahol pa yun sa panel interview nung nag-a-apply siya sa trabaho. Takot po ako sa elevator. Oo, yun. Takot ako sa elevator, sir. Alanganing paliwanag niya. Sandali siyang tinitigan ng binata at mukhang di pa rin kumbinsido. What's your name again? Kumurap siya nang manginig ang ilang facial muscles niya. Madalas mangyari yon kapag nagsisinungaling siya. Restituta di ba kulangan po? Sagot niya, sabay ngiwi. Di naman sa pag-ano pero ang bantot ng pangalang naisip niya, ha? Tumango sa Sebastian, bumulong na isang bagay na hindi niya maintindihan. Maya-maya'y nakarinig sila ng mabibilis na kaluskos sa hallway. Bumaling to sa kanya at mabilis na hinagip ang kamay niya. Sinama siya sa pagbaba nito sa hagdan. Sir, sandali. Maglinis po ako sa Mukhang kahina-hinala ka. Sasama ka sa akin. Putil ito sa kanya habang madali tong bumaba ng hagdan. He was holding her wrist too tight. Mukhang wala siyang balak pakawalan talaga. Wala tuloy siyang nagawa kundi sumunod na lang dito dahil kung hindi, mangungudngod siya sa hagdan. You might come in handy when I get out of this building. Dugtong pa nito. Get out? Aalis to? Saan ito pupunta? Tatakas ba ito o magtatago? Paano na exclusive scoop niya? Dito na lang kaya niya ito interviewin. Ngumiwi siya. Bakit mauna pa siya sa first floor kapag pinagulong siya nito sa hagdan dahil sa inis? Malapit na nilang marating ang first floor na makarinig si Amber nang marahas sa pagbukas ng pinto mula sa taas ng stairwell. Sabay silang napatingala. Sir! Sigaw ng lalaking kalbo. Nakatunghay sa kanila ilang palapag ang layo mula sa kinaroroonan nila. Oh my! Sambit na Sebastian at lalo pa tong nagmadaling bumaba ng hagdan. Pagdating sa first floor, tinulak siya nito palabas ng lobby. Nandyan pa ba? Naguguluhan siyang bumaling dito. Ha? I mean, the media people outside. Nandyan pa ba sila? Bahagya siyang sumilip sa entrance ng hotel. Blockbuster ang pilang reporters sa labas. All look desperate for a new scoop. And she cannot help but be proud of herself dahil ang dami nilang yon. Ang iba'y mga batikan pang talaga sa news reporting pero siya lang nakaisip na gawin ang ginawa niya. Minsan talaga naiisip niya baka nga gifted child din siya. Hindi lang halata. Hey miss, quit daydreaming. Gigil na pukaw ng binata sa kanya. Agad nalukot ang mukha niya. Suplado pa rin talaga. Aniya sa sarili. Pinigal ni Amber umirap bago sumagot.
Marami pa po sila, sir. Hindi sila mauubos hanggat di kayo nakakausap. Kaya kung ako sa'yo, ikwento nyo na lang sa akin ang nangyari at ako na magkukwento sa kanila. Sebastian scoffed. Bumulong-bulong ulit. Maya-maya pa lumingon to bago nagmamadali. Lumabas sa hagdan, hinila siya patungo sa isang hallway malapit sa lobby ng hotel. They stood behind a big indoor plant, too big to hide both of them from passers-by. My parents' security team have been following me. Kailangan kong makaalis dito nang di ako napapansin. Mag-isip ka ng paraan. Utos sa Sebastian bago inalis ang coat nito. Ang naiwan ang long sleeves polo na mabilis inirolyo hanggang siko. I am giving you 10 seconds to think. Lalong nalukot ang mukha ni Amber. Wala sa sariling namewang. Itong tatakas, tas ako mag-iisip ng paraan. At may time pressure pa ha. Ano yon? Quiz B? Pabukas sanang bibig niya para magprotesta nang bigla siyang isandal nito sa dingding at niyoko. The air becomes scarce in an instant when his face hovered just a couple of inches away from hers. Nandito na sila. Malapit ng security team at hinahanap ako. Be still, miss. Deklara nito, ang hiningay tumatama sa kanyang mukha. He smelled of mint, lemon, and a little bit brandy. Nanatili sila sa ganong ayos hanggang sa marinig niya ang mabilis na pagdaan ng mabibigat na yabag. After that, kumalma si Sebastian at lumayo na ilang hakbang sa kanya. He looked at his watch. That's it. Your time is up. Tell me, paano ko makakalabas dito sa hotel nang hindi ako napapansin? Kumibot-kibot ang labi niya. Gustong-gusto niya talagang magreklamo, but that will blow her cover off. She willed her brain to think until an idea clicked in her mind. May alam akong daanan, sir, pero sabihin niyo muna kung bakit kayo tumatakas. Dire-diretsong sabi niya rito. Nananim agad ang mata ng binata. And who are you to question me? Gigil na sabi nito. Sabi ko nga po, sir, mag-iisip na. Mukhang kailangan niya talagang tanggapin, hindi siya makakakuha ng exclusive interview sa ubod ng antipatikong lalaking to. Miss, I'm waiting. Untag nito sa kanya maya-maya. Nang di siya makasagot, muli itong sumilap sa mga uwang ng halaman kung saan sila nagtatago. Umirap siya. Talagang kumbensido na siya. She doesn't care anymore about her disguise. Kung wala rin lang mahihita sa supladong to, mabuti pa nga siguro. Umuwi na ako. Walang imik siyang naglakad, pabalik ng stockroom na pinanggalingan niya kanina. Uuwi na ako, bahala na. Itutulak na sana ni Amber ang pinto ng stockroom nang may magsalita sa kanyang likuran. Maalikabok dyan, papasok tayo dyan? Gulat siyang humarap dito. Bakit ka sumusunod? Of course, I asked you to take me out of here, hindi ba? Lalo siyang nakonsume. Paano ako papasok ng stockroom na nakasunod ito? Paano siya magpapalit? Ano pang hinihintay mo? Open it, now! Nagmamadaling utos pa ni Sebastian. Nang di siya gumalaw, ito na ang nagbukas ng pinto. Nagmamadali itong pumasok sa stockroom at nakita ang bintana kung saan siya pumasok kanina. She had left it open for just in case moments. Wala siyang nagawa kundi sumunod dito. You go first. Anito, tinuro ang bintana. Huh? I said you go first. I want to make sure that it's safe to climb out this window. Kaya mauna ka. Ibang klase talagang supladong to. Mahilig manigurado. Siguro kung ito ang kasama niya sa isang zombie apocalypse, baka siyang ginawa nitong alay. Nagingit-ngit man, sumunod din si Amber. Ibabalik na lang niya kay Marie ang uniforme nito pag uwi mamaya. Kahit wala siya makuha sa mga pinangako ni Bianca sa kanya, ang importante makauwi na siya. Nakukonsumin na ako talaga kay Sebastian eh. Konti na lang, di niya na to matitiis pa. Antipatiko? Bulong niya. Habang pinagkakasya ang kanyang hita palabas ng bintana. What did you say? Wala sir, ito na nga palabas na ako sa lungga. Nang makalabas siya, nagmadali naman tong sumunod. Now what? Anito habang nagpapagpag to ng alikabok sa damit nito. Nakalabas ka na sir, tapos na ang misyon ko, uuwi na ako. Supladang pahayag niya bago sinubukang humakbang palayo. Subalit mabilis itong hinuli ang isang kamay niya at pinigilan siya. You cannot leave just yet, you need to get me a car. Namewang na siya. Naku sir, pasensya na. Laking riles lang ako pero hindi ako carnapper. Damn! Anas ng binata bago siya hinila sa mga service cars ng hotel na naroon lamang sa malapit. Sumakto nang merong dumating na itim na sedan at nagbaba na ilang tauhan ng hotel. Give me the car. Nagmamadaling utos sa Sebastian sa driver ng kotse. Sir Sebastian! Malakas na sabi ng isang empleyadong kakababa lamang. Nakuha ng sigawang atensyon ang isang reporter na naninigarilyo sa gilid ng hotel.
Next thing she knew, tumatakbo na sa direksyon nila ang mga reporters na nasa harap ng hotel. "Give me the car, now!" Gigil na sabi ng binata sa driver. Taranta namang tumalima ang driver. Bumaling sa Sebastian sa kanya. "Get inside the car." Sandali siyang nataranta. Bakit ba ako nito isasama? Magpoprotesta pa sana siya pero nagmamadaling binuksan na si Sebastian ang pinto ng backseat at tinulak siya papasok sa loob ng sasakyan. Ilang sandali pa pinarurot na nito ang sasakyan papalayo. Kanina pa hindi mapakali si Amber sa likod ng sedan. Bukod kasi sa gulat pa rin at naguguluhan ang kalahati ng wisyo niya dahil kapag nangyari, pakiramdam niya puputok na ang pantog niya dahil ihing-ihi na siyang talaga. They have been driving for solid 2 hours at walang tigilan. Ngayon siya talaga nagsisisi kung bakit pinatinanggap-tanggap ang offer ni Bianca. She was forced to do attend and socialize with people not within her crowd. Nakumbinsi siya na kausapin sa Sebastian ang pinaka-nakakagalit na lalaki na kilala niya para lang makakuha na exclusive scoop sa kanilang magazine. At ngayon napilitan siyang sumama sa lalaking to wherever place he planned to go. Idagdag pang malapit na siyang magkaroon ng sakit sa bato sa pagpipigil ng ihi. Gigil niyang kinalabit ang likod ng binata at sandaling gumewang sasakyan. Damn! Singhal nito bago inayos ang manibela. Mukha pa tong nagulat sa ginawa niya. Huwag mo nang uulitin yon. Gusto mo bang mabangga tayo, miss? Kasi sir, hanggang kailan niyo babalak mag-drive? Saan po ba talagang punta natin? Pwede ba? Manahimik ka na lang. Hindi ako makapag-isip kapag patuloy ka nagsasalita. Singhal nito sa kanya. Huminga siya na malalim at hinarap ito. For your information, sir, kanina pa po ako naiihi. At wala akong pakialam kahit abutin ka man ng 1 century sa pagdadrive at pagmumuni-muni. Ang sa akin lang, pababain mo na ako para makaihi na ako tapos. Marahas tong nagbuga ng hininga. You are such a loudmouth, restituta. Gigil na sabi nito at pinukpok ang kamay sa manibela. Lalo siyang naimbierna. Kung ayaw mo sa maingay, sana hindi mo na ako sinama sa pagtakas mo. Bakit kasi sinama mo pa ako sa pagtakas mo, di sana hindi na ako naiihi ngayon? God, hindi ka ba talaga tatahimik? Iritadong komento ng binata at bumulong-bulong pa nang hindi niya maintindihan. Di na siya sumagot nang mahagip ng paningin niya ang nagdaraanan nilang isang karinderya. Maya-maya na lang siya makikipagbangayan sa suplado. For now, kailangan niya na munang umihi. Ipara mo dyan sa karinderya. Aniya ng ilang metro na lamang sa karinderya. Why? Anong why? Iihi nga po ako, diba? Di sumagot sa Sebastian. Subalit lihim siya nagpasalamat nang marahan nitong ipark ang kotse sa gilid ng karinderya. Leave your bag and make it quick. Ani pa nito bago bumaba ng sasakyan. Di na siya nakipagtalo dahil talagang ihing-ihi na siya. Nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan, dumiretso sa counter. Nagpaalam si Amber sa Allen na naroon sa kaha kung po pwede bang makigamit ng CR. Agad nitong tinuro sa kanya kung saan naroon ang CR. Nagmadali siyang humakbang patungo sa direksyong sinabi nito and to her relief, nobody was using the comfort room and so she did her business with ease. Matapos noon, naghugas siya ng kamay, humarap sa salamin. Ang dungis-dungis ng damit niya pero naka-on flick ang kilay at lashes niya at ang bibig niya ay namumula pa rin dahil sa magandang klase ng lipstick na meron siya. Napabasangot siya maya-maya. Kaya siguro sabi ni Sebastian mukha akong kaduda-duda. Sinong hotel maid ba naman ang make-up ng gaya sa kanya? Syempre wala. Maya-maya ay naramdaman na ng katawan ni Amber ang pagod. Sa dami ba naman ng pinagdaanan niya ngayong araw? Syempre, wala. Kahit si Superman siguro, susuko. Idagdag pang naiirita siya ng husto kay Sebastian. Ano ba talagang plano nito? Isasama ko sa pag-drive hanggang sa dulo ng walang hanggan? Diyos ko, lalong nakakairita. Maya-maya pa'y nakarinig si Amber ng malakas at sunod-sunod na busina sa labas. Ang suplado siguro yon at hindi tapos na makapaghintay. Nagmadali siyang tapusin ang ginagawa at lumabas na ng CR. Pagbalik niya sa karinderya, nakatutok na ang mga mata ng aling pinagtanungan niya at ang customers ito sa TV. She froze instantly when she saw a clip of herself on the TV screen. Makikita sa maikling video clip na hinawakan ni Sebastian ng kanyang kamay bago siya tinulak sa backseat ng sasakyan. Sunod namang ipinakita ang still photos na kuha noong nasa loob sa sila ng sasakyan at tumakas sa media. Ang babaeng kinilala bilang lifestyle writer na si Amber Gonzaga nakitang tumakas kasama ni Sebastian Smith ilang oras matapos itong stand-up actress na si Claire Alejo sa dapat nilang kasal sa Manila Cathedral.
Naniniwala ang mga fans ni Claire na nalaman ng kanilang idolo ang tungkol sa panluloko kaya hindi ito sumipot sa sariling kasal. Hindi pa namin nakuha ang panig ni Mr. Smith o ng panig ni Miss Amber Gonzaga sa issue. Oh my God! Bulong niya. Tama bang dinig niya? Siya na ngayon ang kontrabida sa kwento ng love life ni na Sebastian at Claire? Para siyang nabibingi. Gusto niyang magwala o di kaya magwala sa EDSA ng mag-isa. Paano siyang dahilan kung ba't di sinupot ni Claire ang supladong lalaki ngayon nga lang sila nakita na Sebastian ng harapan? Mabilis bumangon ng inis sa puso niya. Kailangan niya makausap si Bianca ngayon din. Magpapaliwanag siya at hindi niya hahayaan na masira siya dahil lang sa isang fake news na si Sebastian mismong dahilan. Nang tumingin sa kanya ang Ale na nakabantay sa kahera, sandali nitong pinaglipat-lipat ang tingin sa kanya at sa TV. Miss, ikaw ba yung kabit na mapapangasawa sana ni Claire Alejo? Hindi ako yun. Kamukha lang po siguro. Sige po, thank you. Alanganin niyang sabi bago nagmamadaling humakbang palabas ng karinderya. Subalit hindi pa siya nakakarating ng sasakyan, lumabas na si Sebastian sa kotse at sinalubong siya. Who are you? Restituta, stop lying. Galit na puto nito sa kanya. Napalingon siya sa karinderya. Lahat ng matay nasa kanilang dalawa na. Bakit ka ba sumisigaw? Nakilala ko ang isang sinungaling na mukha kahit isang milyang layo, Miss Amber Gonzaga. He spoke her name like a sarcasm before throwing at her corporate ID from Pastel. OMG, booking na siya. Pero mabuti na rin dahil pagod na siyang magpanggap. Nagmamadali niyang pinulot ang ID niya and then she realized, You went over my things? Sa tingin mo, bakit ko hiniling na iwan mo ang bag mo? Kumuyom ang kamay niya. Pasting pag-ihiyan. She lifted her head a fraction, trying to recover to what seemed to be her downfall. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Anya rito na puno ng kumpiyansa. At ang trabaho mo gumawa ng isang entertainment mula sa paghihirap ng iba? Trabaho bang tawag doon? Puno ng sarkasmong sabi nito. There's truth to what he said and guilt filled her instantly. She used to be so proud of her job as a writer but that wasn't one of her shining moments, she must admit. Sana talaga una pa lang tinanggihan niya na ang alok ni Bianca. Halatang masama ang tama ni Sebastian. Hindi lang to nawala ng kasintahan, napahiya patot ang pamilya. It would take some time for him to recover at dapat naghintay siya ng oras bago niya pang himasukan ang buhay nito. I'm sorry. He waved his hand to dismiss her apology. Hindi ko kailangan yan. Anito bago bumalik sa kotse at pinandar ang sasakyan. Nagmamadali siyang humakbang. She tried to open the passenger's side door subalit bago pa niya mahawakan, pinaharurot na ng binata palayo ang kotse. Hoy, yung bag ko! Habol niyang sigaw dito. Subalit nagpatuloy lang sa paglayo ang sasakyan hanggang sa hindi niya na yon matanaw sa kadiliman ng gabi. Nagpapadyak na siya sa inis. Totoo ngang iniwan siya nito pero tangay naman ito ang bag niya. Paano siya makakauwi ng walang pera? Paano siya magtatawag ng tulong? Tinaas ni Amber ang hawak na ID at lalo nagpapadyak. Anong gagawin ko sa ID ko? Pambugaw sa lamok? Panakot sa daga? Mangyak-ngyak siyang humarap sa karinderya. Nakamata rin lahat ng nararoon sa kanya. Maya-maya pa tumunog na ang tiyan niya sa gutom. Naglakas loob siyang muling humakbang papasok sa karinderya at nagbaka sakali. Balak niyang makisuyo ng text sa tindera na nakausap niya kanina. Kailangan niya ipaalam kay Bianca kung nasaan siya. Pwede po ba ako makitext? Aniya sa tindera habang nakangiti. Umirap ang Ale. Hindi ako nakikipag-usap sa kabit. Sabi agad nito bago to umalis sa pwesto, nagpunta sa kung saan. Ilang sandali pa'y napuno ng tawanan ng buong karinderya habang lahat ng mga mata nakatutok pa rin sa kanya. Sebastian's POV. Humigpit ang hawak na Sebastian sa manibela ng sasakyan. He took in a sharp breath and focused on what he was doing. Driving out of the place as far as he could. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit para sa writer na nagpapanggap bilang kanyang empleyado. What is her real name again? Amber. Right. Amber Gonzaga. How dare she invade his privacy? Going through such length as disguising as his employee just to get a story about him being ditched by Claire? Kaya wala siyang tiwala sa mga taong mula sa taga-media. Magpapanggap bilang mga kaibigan pero sasabihin sa mundo ang mga sekreto mo. Lahat sila lakas na sinungaling. At di siya makapaniwalang hayos palagan niya na may manggulo sa kanyang buhay ng ganun lang kadali. He raked his fingers through his hair. Amber Gonzaga is the least of her concerns now.
Ang dapat iniisip niya ngayon, saan siya pupunta at pansamantalang magtatago, malayo sa mga magulang niya, malayo sa kontrobersiya at lalong-lalo na malayo sa media. Ang eskandalong to nagpapatayo sa kanya and is just going through the first night. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya sa dashboard. Hindi pala niya yun, na-off ulit kanina matapos niyang hanapin sa internet ang totoong katauhan ni Amber Gonzaga. That is how he learned about the truth about her. He reached for his phone and looked at the screen. Nangunot no pa siya na makita ang pangalan doon ni Traitor, ang assistant niya. He let out a harsh breath before answering the call. Trey, bungad niya sa kausap. Sir, buti na lang sinagot ninyo. Hinahanap po kayo. Did I tell you to call me? No, sir. Ngayon, sabihin mo sa mga magulang ko, huminto na sa paghanap sa akin. Putol niya sa sasabihin pa nito. Babalik ako kapag gusto ko nang bumalik. Pero sir, what? What is it? He quickly asked, impatient. He's done listening to Trayton's nervous voice. For all he knew, baka tinitrace na magulang niya ang tawag na yon. May problema na naman po kasi. Is it about the hotel? I will call you one of these days for updates. Sa ngayon, sabihin mo sa manager, manatili at gawin ang karaniwan nilang ginagawa. Sir, hindi po yun. Kumakalat po ngayon ang video ninyo na pagtakas kanina may kasama kayong babae. Nagawan po ng news blackout yung hindi pagsipot sa kasal ninyo ni Miss Claire, but this one, sir, natatakot ako na ito'y maging viral bago pa ito mapigilan ng mga magulang nyo. Sinasabi ng mga tao dahil sa di umano'y relasyon mo kay Miss Amber ang dahilan kung ba't kanilisan ni Miss Claire sa huling minuto. Isa pa po na confirm ko pong totoong na-vandalize ang opisina ng Pastel ng ilang mga baliw na fans ni Miss Claire. Pinaghigpitan na rin po ni Sir Fernan ang security ng hotel. Galit po mga tagahanga, sir. Nag-aalalang balita ni Trayton. Nagbuga siya ng hininga. Tawagan mong PNP chief at humiling ng karagdagang seguridad para sa hotel. I-alerto mga international branches kung ano ang nangyayari ngayon. They need to be on guard for just in case moments. Napatingin siya sa pamilyar na bagay sa passenger seat. Natahimik na mapagtanto niya kung ano yon. Sabihin mo sa aking ina, kailangan niyang tawagan ng mga Cheng. Ako mismo magbabayad para sa mga pinsalang natamo at skandalo sa kanila. Tita Belinda would surely understand. Aniyang tinutukoy ang kaibigan ng mommy niya na siya nagmamayari sa Pastel, ang magazine, kung saan nagtatrabaho si Amber. Everything's noted, sir. Mag-ingat po kayo, sir. Hihintayin ko po ang tawag ninyo. Mabilis siyang nagpasalamat sa assistant bago tinapos ang tawag. Napabuga siya ng hininga pagkatapos dahil maraming gumugulo sa isip niya. Isa na ron ang pagkakamaling kanyang nagawa. Bakit pa niya sinama si Amber sa pagtakas niya? Honestly, di pa rin niya mahanap sa isip kung bakit niya ginawa yon. Ang plano niya kanina gamitin si Amber bilang distraction habang tumatakas sa media. He didn't plan to escape with her, not at all. Isa pa, iba talaga ang pakiramdam niya sa babaeng yon. Masyado tong determinado na maging isang katulong sa hotel. Not that he's looking down on his employees. His hotel maids are all beautiful and industrious, a real gem to his company. Para sa kanya, ibang aura ni Amber kesa sa isang hotel maid. Kaya naman alam niya iba ito, na nakumpirma nga niya kanina nang halugugin niya ang bag nito. The fans are hostile, sir? Umeko sa isip niya ang binalita ni Trayton. Well, he expects that. Sikat si Claire and some crazy fans would do anything for their idols, logical or not. At ngayong mainit ang issue kahit siguro anong paliwanag niya, hindi rin siya pakikinggan ng mga fans ni Claire, na mga magulang niya o nino man. This is the first time he felt so defenseless and cornered, and he hates every minute of it. Muli siyang napasulyap sa bagay na naroon sa passenger seat. It was Amber's bag. Nalimutan niyang ibigay kanina nang iwan niya to sa kalenderya, at ngayon bumibigat sa puso niya ang guilt ng pag-iwan dito. But then again, maybe she deserves that for trying to invade his privacy, for lying to him. Yes, she deserved it. He convinced himself silently pero muli siyang napabuga ng hininga. Ayaw man niya sana alam niya hindi siya patutulugin ng kanyang konsensya. He drove some more and took the next U-turn back to where he left off. Amber's POV. Panay ang kibot ng labi ni Amber habang nakasindig sa labas ng pader ng karinderya. Matapos siya magpapadyak sa inis kanina, sa ginawang pang-iwan ni Sebastian sa kanya, doon na siya tumambay kahit maraming lamok. After the news, she sensed that she's not welcome inside anymore. Mabuti na rin makakapag-isip siya ngayong mag-isa siya dahil wala siya nakikita ang umiirap sa kanya. And for the past 30 minutes, she had been thinking about many things. Una, iniisip niya paano siya hihingi ng tulong kay Bianca para makaalis na sa pesting lugar na yon na puro judger ang mga tao.
Ni walang gustong magpahiram ng cellphone sa kanya para makatawag ng tulong. Pakiramdam niya tuloy na sentensya na siya kahit di pa man siya nakakapagpaliwanag, and she finds it so unfair. Pangalawa, iniisip din niya paano patatahimikan ang tiyan niya kanina pa nag-aalboroto. Pangatlo, iniisip niya paano niya gagantihan ang supladong antipatiko na si Sebastian na nang iwan sa kanya sa pesteng lugar na yon. Mabilis niyang tinampal ang braso niya ng mga tiyon. Kanina pa siya pinapapak ng lamok pero wala siyang choice kundi manatili doon. Kung di niyo matatawagan si Bianca, tiyak hanggang bukas siya nga dito. Miss, gusto mo bang sumabay sa amin? Pupunta kami ng Maynila. Ana isang lalaki galing sa karinderya. May katabaan to, maitim, kulot at kasalukuyang nagtutoothpick. Katabi nito ang isa pang lalaki na kahit mas matangkad sa nauna, mas payat at wala atang balak gawin, kundi humagod ng tingin sa kabuuan niya habang nakangisi. She rolled her eyes in annoyance. Kahit desperado siyang makabalik ng Maynila, hindi siya sasabay sa mga taong hindi niya kilala, lalo pat mukhang gagawin siya ng di maganda. Salamat na lang pero ayoko. Mabilis siyang umiling, naglakad patungo sa highway in an attempt to shake them off. Subalit sinundan siya ng mga tot mukhang wala siyang balak lubayan. Miss, ba't ba nag-iinarte ka pa? Papunta rin naman kami sa Maynila, sumabay ka na. Anang lalaki na mas payat at hinawakan pang braso niya. Agad siyang nagpanik. Following her was okay, but touching her, that is clearly a different thing. Sinubukan niyang ipiksi ang kamay niyang hawak nito, subalit lalo lang tong humisit hinigpitan ng pagkakakapit sa braso niya. Tara na kasi, miss. Sinasabi ko sa'yo, mag-e-enjoy ka. Anang mas matabang lalaki. Sumubok din na humawak sa braso niya. Tara na kasi, miss. Sinasabi ko sa'yo, mag-e-enjoy ka. Anang mas matabang lalaki. Sumubok din na humawak sa braso niya. Subalit bago pa man siya nito mahawakan, isang pamilyar na figura ang lumitaw mula sa kung saan at binigyan ng lalaki ng isang magandang suntok sa mukha. Agad tong napaupo sa lupa habang hawak ang panga. Binitawan na rin siya ng payat na lalaki at diniluhan ang kasama nito. Lumingon si Sebastian sa kanya at kumakabog ang puso niya habang minamasdan siya mula ulo hanggang paa. Was he really there? Binalikan siya nito? Are you okay? Nagmamadaling tanong nito. Subalit hindi pa siya nakakasagot, mabilis na nitong kinuha ang kamay niya at sinabing, "Let's go." Bago siya igiya sa naghihintay na sasakyan nito. Bakit mo ako binalikan? Akala ko ba galit ka sa mga gaya ko, ang trabaho'y pagkakakitaan, ang kabalasan ng iba? Nakaingos niyang tanong sa binata. Dahan-dahan itong pinilig ang mukha sa kanya. So yan ang makukuha ko sa pagliligtas sa'yo, ha? Right, you're welcome, Miss Gonzaga. Sarkasikong sagot nito habang ang mga mata sa daan pa rin nakatingin. She does not mean to be an ingrate, but she's hungry, too shocked and too confused to even give a hell of a care to what he has done. Kung tutuusin, dapat nga talaga siyang magalit dito, dahil kung di siya nito sinama sa pagkatakas, maayos pa sanang buhay niya ngayon. She might be $3,000 poorer dahil sa ginawa nitong panunuhol kay Marie, but at least, she would be in comfort of her own home by now. Pero eto na naman siya ngayon, kasama si Sebastian, driving to the dark of the night to some place only he knows. Ano ba talagang plano mo, ha? Where do you plan to go at bakit kasama mo ko? I am not sure yet where we will go, but I need you to come with me dahil delikado. Ani pa nito at mabilis sumulyap sa rearview mirror. Lumingon na rin siya. No one was following them. She quickly turned to him. Anong ibig mong sabihing delikado? Nababaliw na ang mga tagahanga ni Claire matapos mabalitaan ng medyang pag-alis natin. Akala ng mga tao ngayon may relasyon tayo? They trashed Pastel's office when they learned who you are. Napasinghap siya sa sinabi ng binata. Ganon kalala ang nangyari dahil lang inisip ng mga tao na may relasyon tayo? Kung ganon, bakit tayo aalis? Kailangan bumalik tayo at ipaliwanag ang nangyari? I cannot go back, not yet. Seryosong sabi nito habang humigpit ang pagkakahawak sa manibela. Ay bakit kasama ako? Kung hindi ka na makabalik, hayaan mo akong bumalik para mawala lahat ng chismis tungkol sa atin. Mabilis tong sumulap sa kanya bago balik sa daan ang tingin. Umiling ito. Hindi, marami ka nang alam ngayon. Wala akong tiwala sa'yo. Pagkatapos sa lahat ng problemang idinulot ito sa kanya, ito pa talaga ang may gana magsabi ng ganon. Talaga namang sinusubok na antipatikong lalaking to ang pasensya niya. Well, wala rin akong tiwala sa'yo, Mr. Smith. That's good. We're on the same ground. Walang emosyong sabi nito habang nasa daan pa rin ang mga mata.
She gritted her teeth. Pakiramdam niya ay naalta presyon siya. Trying to be level-headed while talking to Sebastian is really a struggle. It is a feat she never ever will be ready of. How come women like this obnoxious man, whose inflated ego is bigger than the earth?